Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Napakadami po natin pag-uusapan dito sa napakatinding panalo ng Gilas sa KSA. Patalo na, nanalo pa, dominating si Edu, amazing si KQ, and Justin did it again. Mamaw daw ang Gilas, sabi ng KSA fan. CTC at Brownlee, bakit hindi mapigilan tumawa dito sa press con? Dahil sa Lebanese media. At bigyan ko rin po kayo ng update kay Perez at sa dapat nyong malaman sa Australia game ng Gilas. Pag-usapan muna po natin ng mabilis itong laban ng Gilas sa KSA. Mga kaibigan, masasabi ko po na ito yung pinakamagandang simula o start ng Gilas sa 4 na games natin dito sa Asia Cup. Makikita natin dito tulungan talaga at ito pumapasok yung trust natin sa game na ito mga kaibigan. Kaya naman natambakan natin itong kalaban dito sa first quarter, 25-15 ata yung score mga kaibigan. Ito mahabang playing time dito kay KQ mga kaibigan. Nakakalungkot yung nangyari kay Oftana injury pero mukhang blessing in disguise para mabigyan ng playing time si KQ at kumamada talaga. Given na yan, talaga makakagawa yan mga kaibigan. And Ramos consistent. Eto si AJ Edu, napakaganda rin ng nilaro dito. Double-double mga kaibigan. Sa second quarter, nakakalungkot. Talagang pag international talaga mga kaibigan, shooting talaga ang labanan dyan. Eto, nakaabot sila. Nalamangan pa nila tayo dahil sa 14-1 run nila. Puro 3 points. 4 na 3 points ata ng KSA. Justin Brownlee, kita natin parang Michael Jordan. May kukumpara ko ang laro talaga nito. Grabe. Iba talaga si Justin Brownlee mga kaibigan. Ibang klase ang clutch. Talagang winner. So yan, makikita natin galawan niya. Hinga muna ako saglit ha. Yan mga kaibigan, nakikita natin si Junmar Fajardo nakatulong dito, inbound pass mula dito kay Scottie Thompson and then layup dito. Kasi ang alam ko inaatake nila itong kalaban mga kaibigan, yung big man, kasi 3 na ata ang fall niyan mga kaibigan. Ewan ko kung anong height niya, hindi ko na-review. Comment nyo nga sa baba, mukhang matangkad din, mga 7 foot din. So ito AJ Edu mula rito kay KQ, napakaganda talaga na nasa loob si KQ. Gumanda ang laro ng Gilas para sa akin mga kaibigan. Fourth quarter, si Michael Jordan naglaro sa Gilas Pilipinas dito sa fourth quarter. Tingnan natin, yan makikita natin, turn around, fade away, nice one. Tingnan natin yung replay, napakagandang replay, parang bumord yun ah. So ito mga kaibigan, tingnan natin dito si AJ Edu, and then ito si MJB, yun pala, yun ang inisip ko, na-delay ako. Kita naman natin clutch talaga mga kaibigan. Ewan ko bakit hindi pumaul dito yung kalaban. Mga mental laps mga kaibigan. Kasi lamang sila ng 3. Kung pinol nila, 2 lang. Or hindi ko alam kung penalty pa o ano na mga kaibigan. Basta, ang mahalaga, nanalo tayo. Naka-overtime sa tier ni JB. Eto, grabe yung nilaro ni JB at nito, si KQ. Grabe talaga mga kaibigan. Dapat talaga babad to eh. Kita nyo naman, ang clutch basket dito sa overtime at ang gaganda ng mga pasa niya. Kick out pass dito kay Edu at yung pasa kanina sa ilalim. Ang gaganda. Maganda ibabad talaga ito mga kaibigan. Sana si Tamayo next time din. Kahit konti yung playing time ni Tamayo, tingnan nyo lagi. Kahit konti lang, 7 minutes, pero nakaka 5 points yan at talagang taas ng field goal. So ito makikita natin yung stats mga kaibigan. Buti nanalo tayo dito. Home court yung kalaban natin at ang susunod natin mga kalaban Australia. Tingnan nyo yung detalye, yung update ko sa inyo mamaya, yung mga matchup at yung mga detalye at kung gaano katagal na tayong hindi na nanalo sa kanila. So ito mga kaibigan, yung ilan sa mga dapat yung makita. Ito po yung post ng KSA sa kanilang social media. So tingnan natin yung mga comments ng mga fans nila. Ito yung top comment mga kaibigan. Translate natin sa English. Ito sabi ng isang fan, I swear to God, they were monsters mga kaibigan. At oo nga pala, naalala ko, itong si CJ Perez mga kaibigan ha. 1 minuto lang mahigit nakapaglaro sa game na ito na injured pa. Ganun talaga pag minalas talaga mga kaibigan. After ng pagka-injured niya dito ay diretso na sa ospital base po sa sinabi ni Coach Tim Cone sa press con. At sinabi pa niya, base sa sinabi ni Coach Tim Cone ay mukhang hindi po maganda ang tama ni injury nitong ating kababayan ni CJ Perez. Kaya pag-pray po natin na maging mabilis ang kanyang recovery. So ito, punta tayo dito dito pala sa press con na nakakatawa. Talagang love trip talaga itong si CTC at itong si Brownlee dahil nga sa tanong ng Lebanese kung about dito sa pagiging clutch ni JB. Tinanong siya kung ito ba yung na-develop ni JB o talagang meron daw itong clutch genes na kinatawa talaga ng dalawa ni Coach Tim at talaga ni JB. Nagsasalita na siya, natatawa pa siya. All clutch genes that you either have them or not. You should be asking me because he'll never say anything. Yeah, like I said before, I think
Nakakatuwa talaga si Justin Brownlee. Halata mong pinipigilan lang yung tawa. Pero mas nakakatuwa kung mapapatawag natin dito sa quarterfinals ng Australia. Ito po yung detalye ng laban. Parang 7 p.m. dito sa atin. August 13. Abangan natin yan mga kaibigan. Tama, out na kayong lahat. So ito, tingnan natin dito sa official website na nilabas ng FIBA. Tingnan natin, may mga player votes. Sa botohan, 52% ang Australia, 47 mahigit ang Gilas Pilipinas. Sa akin, goods tayo dyan para at least close tayo. Kung ganyan mga kaibigan, may tulong sila sa atin. So ito yung head-to-head matchup. Maganda makita natin to. Ganito na pala katagal at karaming games na nagkaharap ang Gilas Pilipinas at Australia sa FIBA Games. 5-1 ang standing. So isang best na nalo tayo. Napakatagal na panahon na pala yan mga kaibigan. Ito 1964 pa huling tinalo ng Gilas ang Australia. Ito na ba yung 2025? Yung another year, nagugulatin na naman ang Gilas ang mundo. Mga kaibigan, sana mga kaibigan. Pero kung nandito si Kai Sotto, ay wag po tayo magtaka. Magugulo talaga ang mundo. Posible nating talunin ang Australia kasi kilala ko po yung mga lineup nila. Ito mga kaibigan ito Australia, Philippines, dapat makita po ninyo averages to para magka-idea tayo sa production nila sa mismong tournament na ito. 100 points ang average ng kalaban na scoring. Dahil na rin sa taas ng kanilang field goal percentage sa 3-point shooting which is advantages nila sa atin. Pero ito makikita natin yung full team comparison. Maganda makita natin to mga kaibigan. Tingnan nyo mabuti. Maganda kasi nakikita natin para may idea tayo sa magiging tapatan ng Gilas. So yan mga kaibigan, eto yan ang gusto kong makita. Yung overall stats ng national team natin. Gusto kong malaman nyo dito sa lineup ng Australia na ito ay merong 4 or 5 na ex-NBA player na maglalaro dito. May isa pa atang naglalaro si Jack McVay sa Houston Rockets. At the same time, meron pa silang Jack White, Xavier Cooks, Jalen Galloway na ex-NBA player din. At yung kapatid ni Dyson Daniels, yung number 1 scorer nila ngayon dito ay top NBA prospect yon. So mga NBA talents din yung mga kakalaban natin dito. So sana talaga mga kaibigan magkaroon talaga ng major at greatest upset dito sa Asia Cup kasi defending champion, kilala ang Australian na top in the world pagdating sa basketball. Pero, nothing is impossible. Bilog ang bola. Kahit diado po tayo, may chance pa din tayo. Sana maganda ilaro natin dito. Magandang pagkakataon nito para gulatin ng Gilas ang mundo at mas makilala tayo sa larangan. Shoutout ko po pala si Edith Doromal, Art Apilado, Mags Magday, Mac Chanco, Paulo Torre, Kapalagay Rex Sports, Kulits TV, Agarco Salvador, PJ Manso, Alvin Joseph Anova, Boss Dog TV, Jodan TV, CCTV, Batang Angono at Ronald Burbosidad. Mga kaibigan, maraming salamat po.